Hindi na dapat magulat ang publiko. Yan pong sinabi ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa pagboto niya para patalsikin si VP Sara Duterte. Basehan daw niya ang mga banta sa kanyang pamilya. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Of course, I'll be the first one to sign. Yan ang pahayag ng Presidential son at Ilocos Norte Congressman na si Sandro Marcos sa pangunguna niya sa pagpirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Walang dapat ikagulat ang publiko. Sineryoso raw ni Congressman Sandro ang mga banta ni VP Sara sa kanyang mga magulang, pati na sa labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi raw ito dapat nanggagaling sa isang opisyal ng pamahalaan. Kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Ibinahagi rin ni Sandro ang payo sa kanya ng amang Pangulo. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. Nilinaw rin ng presidential son na hindi siya ang pasimuno ng ika-4 na impeachment complaint. Ilang kongresista rin ang pumalag sa mga pahayag kanina ni VP Sara. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. God Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach siya ng Kamara. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Bumelta rin ang mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una sa Articles of Impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensyang nakasama po doon. No? Yung videos, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Sinabi niya ito on record, may resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. Naglabas din ng pahayag ang Makabayan Bloc laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. God save the Philippines daw mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa haharapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court at nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.